Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is yung 5th day natin na pagtalakay sa ating series which is Experiencing God's Peace. Ngayong araw, ang topic or yung pagtutuunan natin pansin is to crucify the flesh with its passions and desires. So, kumbaga ito yung digmaan ng espiritu na naglilid sa atin at yung ating laman, the human flesh. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Romans chapter 8 verse 6. In English Standard Version, "For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace." In Tagalog translation naman or in ang Biblia 2001, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. So, isinasaad lang ng talata na ito na kapag tayo ay nakatuon doon sa kaisipan ng laman or nagpapasway tayo sa ating human flesh, we are towards our kumbaga, we are towards or we are heading towards our destruction sa pagkabagsak natin sa kamatayan. Gaya nga nasabi dito, for to set the mind on the flesh is death. So, kamatayan, death, destruction. Pero kapag tayo ay nakatuon sa spirit na nag-guide sa atin, we are heading towards God's peace, diba? So, God's peace is not just kung ano yung peace na typical nating naiisip dito sa mundo. Ibang-iba yung God's peace. And makukuha natin yon kapag naset na natin yung or when we have set our mind on the spirit na naglilid sa buhay natin. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the most important kind of peace is peace with God. So, gaya nga nasabi ko kanina, yung God's peace is not just like any other peace. Especially yung naiisip natin dito sa mundo na peace of mind, di ba? Yung mga ganun ba? Yung mga typical na pumapasok sa isip natin kapag naririnig natin yung salitang peace. Yung God's peace kasi, maa-acquire natin siya kapag may proseso rin tayong pinagdaanan, syempre, diba? Hindi natin siya basta-basta makukuha. Kailangan natin gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon para makita na tayo ay deserving para dun sa handog niyang kapayapaan para sa atin, diba? And number 2, a person who follows the flesh is heading to destruction. So, ito rin yung nasa Bible verse kanina. Kapag ang sinusundan or yung pinapakinggan natin ay yung desires of the flesh, desires, passion of the flesh, like lust, diba? Kaya naman tayo usually nagkakaroon ng kasalanan dahil sa desires of our flesh, diba? Kasi nature or natural sa ating mga tao yan. Yung, kumbaga yung mga human flesh kasi, diba? So, natural sa atin na magkaroon ng kasalanan, di ba? Hindi ko siya ma-put into words, pero ayun. Kapag fina-follow natin ang fina-follow yung desires of the flesh natin, ibig sabihin lang nun, we are heading towards our destruction. And number 3, a person follows the spirit is heading to salvation. So, kapag tayo naman, sinet natin yung mind natin, or sinusundan natin yung espiritu na magka-guide sa atin sa buhay natin, yung kaluwalhatian ni God, yung spirit na binigay niya sa atin, yung spirit na iniatas niyang mag-guide sa atin sa buhay nga natin, then we are heading towards salvation. So we should remember the difference when we follow the human flesh or the desires of the flesh, we are heading towards our destruction. Number 2, when we follow the Spirit, then we are heading to our salvation. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So, ito yung application natin dahil nga may nakuha na tayong knowledge, may na-acquire na tayong knowledge sa teaching.
So, itong application yung dapat nating i-apply sa sarili natin. Number 1, hold on to Christ, work of reconciliation. So, ang pagkakaintindi ko kasi rito, when we have God's peace, then Jesus Christ is working on our reconciliation with our Lord God, diba? With our Lord the Father. So, dahil nga, diba, sabi, ang nagkaroon tayo ng immeasurable gap, tayong sanlibutan, tayong mga tao, there is an immeasurable gap between God and man. And that is because of our sins. So, we should hold on to Jesus Christ, work of reconciliation, dahil nga siya yung ating mediator, diba? The mediator between God and man is the man Jesus Christ. So we should hold on to His work of reconciliation between us and God the Father. Number 2, crucify the desires of the flesh. Kailangan iwan na natin, ipako na natin yung mga desires of the flesh, dahil ayan nga yung mga, kumbaga yan yung mga tukso kasi sa atin, diba? Ayan yung mga gustong-gusto ni Satanas na nakikita at napapansin natin. So by crucify, it only means na ipako, patayin, iwan na natin yung mga desires of the flesh. And number 3, live according to the dictates of the Spirit. So, kung paano tayo i-lead ng Spirit, ng Holy Spirit, is ayun dapat yung gawin natin, diba? So, that way, when we live according to the Spirit, to the dictates of the Spirit, then we are heading towards our salvation. And all those aforementioned are the ways how we can practically crucify the desires of the flesh.